Meron ako nakita malaking bato dito sa amin at naisip ko na baka maganda ito tignan sa aquarium. Kagaya ng mga hardscape na ginagawa ng ating mga kahabi na aquascaper, scaper, or yung basta yung mga nag-set up ng mga tank. Tumingin-tingin ako ng mga video kung paano sila mag-set up ng mga tank para maganda naman tignan itong set up natin. Wah! 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 Gagayahin! For today's video mga kahabi, mag-set up tayo ngayon ng tank at ito po yung gagamitin natin. Na standby po kasi ito dito sa amin kaya kailangan pa natin itong linisin. Madali lang naman to, tubig at brush lang yung katapat nito. Pero pag yung mga aquarium nyo sobrang tigas na ng mga watermarks, meron po tayong video dyan kung paano ko po tinatanggal yung mga ganyang klase ng mga watermarks or kung paano po natin yan pinapalambot. Makita nyo po dyan sa video na yan. Eto at sinimulan ko na linisin yung aquarium natin. Madali lang naman siya dahil mga alikabok lang naman yung mga nakadikit dito. Kaya kung mapapansin nyo sobrang dali lang na clear nung aquarium natin. At saka excited na po tayo simulan yung setup natin. At napakaganda po ng bato na nakita natin. Kaya excited po akong i-setup yun dito sa tank na to. Ayan, at tatapos na po natin to linisin. Natanggal na po natin yung mga dumi at yung mga nakadikit na alikabok. At naging clear na po yung glass niya. Yan, punasan na lang po natin to at pwede na po natin itong ipasok sa loob. Okay, ayan at naipasok na itong aquarium dito sa loob at tapos na rin po natin itong punasan kaya tuyo na po siya. Bumili nga rin pala ako ng background sticker sa Shopee kasi kita nyo naman yung background natin. Bumili ako ng kulay black, white at saka itong gagamitin natin. Frosted po yung nakalagay na kulay niya. Or effect ba yung frosted, di ko kasi alam. Pero pag nilagay mo na siya sa aquarium, parang blurred po yung effect niya. Ngayon tara idikit na natin sa aquarium para makita nyo. Medyo mahirap din po pala itong idikit dito sa aquarium. Yung una ginawa natin yung sa gilid tayo una nagsimula. Pero yan napakadikit talaga niya. Kaya yun ginawa natin dun sa dulo. Dulo po yung ginawa natin. Pero yun sobrang dikit talaga. Yan, at nakuha naman natin yung tamang style para madikit siya. Ito na yung kinalabasan na nadikit na po natin. Yan parang blurred yung effect niya. Pero okay naman nata yung pagkalagay natin dito. Yun, tsaka yan, ganyan yung itsura niya, parang blurred yung effect. Ayan, siya malayo. Yun, so okay naman siya. Meron po akong ginawa dito ng karton na kasing size po ng ating aquarium para dito ko muna i-set up yung bato natin. Ito malaki at yan may mga maliliit na bato. Ito may mga pebbles at saka may aqua soil tayo, sand at saka yung mga plants natin dito na di ko alam kung ano yung name niya. Tsaka may mga driftwood din tayo. Ito siguro pwede natin itong i-set up doon. Yun may mga maliliit na bato na pang detail natin doon. Pangit naman kung itong malaking bato lang yung ilalagay natin. Ayan, so set up na po natin. Napakabigat po nitong malaking bato na to. Kaya gumawa po ako muna ng karton. Kasi napakahirap naman igalaw nito dun sa loob ng aquarium para makuha ko yung tamang placement niya kung saan natin ilalagay. Tsaka yung ano pala, yung nandyan sa net is mas maganda kung gamitin nyo is yung mga magaan lang, yung mga lava rock or yung mga ceramic rings, yung mga ganun para para mas hindi po siya magdagdag ng weight sa sa aquarium po natin. Pero yun, na-set up na po natin, nakuha na po natin yung tamang placement nung bato. Ito lang naman yung natin tinitingnan kung saan talaga natin to pwedeng ilagay. Kaya yun nilagay na po natin dito sa aquarium. At yun naglagay na po tayo ng mga pebbles dyan at yung mga bato na maliliit sinet up na po natin dyan kung ano or saan natin gustong ilagay. At yun nagdagdag lang tayo ng mga pebbles. Di po talaga ako bumili muna ng mga pang set up na mga bato. Kasi ito na po muna yung ginamit natin kung ano yung meron po tayo dito. At ito yung unang setup natin. Ayan. Okay naman po siya. Pero di ko maintindihan kung ano po yung kulay niya. Halo-halo na po siya. Pero yun, ito po yung unang setup natin. Ayan po siya. Ngayon, nilagay na po natin itong aqua soil para naman dun sa mga plants. Ito po kasi yung kumbaga yung lupa para dito sa mga plants natin. Hindi po kasi pwede gumamit tayo ng regular na soil. Ito po yung dapat na ilagay natin kung maglalagay tayo ng mga plants. Yan, isa rin yan sa mga natutunan natin sa panonood ng mga videos dun sa mga kahabi natin na nag-escape. Kaya yun, in-apply po natin. Bumili na po ako ng 1 kilo niyan. Nakalimutan ko yung name. Basta dun sa Shopee ko bumili niyan. Kasama nung background sticker na binili natin. At saka yan, na-set up na po natin.
Yan po siya. Hindi ko alam kung ganyan ba talaga yung tamang pag-setup niya. Pero yun, lagyan na lang po natin itong sand. Yan, white sand na nabili din po natin doon. Ayan. Medyo nahirapan po tayo sa pagpantay. Kasi konti lang naman yung sand natin. Tsaka yan, naglagay na po tayo ng mga maliliit na bato para mukhang natural naman po yung setup natin. Ayan po siya. Okay naman po ata itong setup na to. Ayan. Ngayon, maglalagay na po tayo ng tubig. Dahan-dahan lang yung paglagay natin dyan. Pero, yun nga, matagal lang na-stuck tong sand dito sa amin. Kaya, yun, nakalimutan ko ding hugasan muna. Kaya, lumutang yung mga dumi. Ayan. Sobrang dami. Yan, bilisan na po natin para makita nyo po yung setup natin dito. Ayan. So, ito na po yung nalagyan na po natin ng tubig. Tsaka yung paglagay natin ng tubig, umangat po yung mga aqua soil. Yung tinabunan natin ng mga sand. Pero yun, napakadumi pa ng tubig. Napakalabo pa. Kasi wala pa po tayong filter na nilalagay po dyan. Ayan po siya. Okay naman po ata yung setup natin na to. Pero yun po yung kinahaya natin. At saka naglagay po tayo ng mga driftwood. Yan. So naisip ko dito parang lang siya, parang mga ugat-ugat ng mga kahoy na lumulusot dyan sa mga bato-bato. Yung nakikita natin sa mga sapa, yung mga ganon. Ayan po siya. Ayan, napaka-blurred pa ng tubig. And tapos pwede tayo maglagay dyan ng mga plants. Yung mga kanina na pinakita ko sa inyo, lalagay ko po yan dyan. Yun, medyo naging clear na yung tubig. Ayan. So okay naman yung setup natin. Happy na ako dito kasi nakapag-setup tayo ng ganito. Ayan. So second time na natin tong makapag-setup ng tank. At yun, ito kinabukasan, naglagay na rin ako ng mga plants dyan, yung pinakita ko sa inyo. At saka naglagay na rin po tayo ng aerator. Di pa po tayo nakapaglagay ng filter kasi gagawa pa po tayo nun. Pero pwede naman tayong bumili ng mga made na ng mga filter, pero subukan natin gawin. Maganda rin po kasi yung project na yun. At yun, may mga gapi din po tayo na nilagay dyan. May sobra pa po pala tayong gapi dun sa tank natin, di ko na napansin. Pero yun, ito po yung pump natin. At saka gumawa na din po tayo ng DIY na lights. Yan, para makapag video tayo ng maayos. Pero lalagyan pa po natin yan ng lights dyan. Bibili pa po tayo. At saka yan po yung ating mga isda. Ito po yung gamit natin na aerator. Napakaganda ng brand po na to, guys. Precision. Yan, kumbaga wala talaga siyang walang ingay. Napaka tahimik ng pump. At saka wala pang 5 watts pero napakalakas na niya. Ito yung pinaka mahinang level ng rate ng niya, flow rate ng hangin. Yan, pero okay na po siya. Ayan. So na-enjoy na po yung mga gapin natin dyan. Pero papalitan pa po natin ng or dadagdagan pa po natin yan ng isda, yung mga maliliit lang. Siguro maglalagay tayo ng mga shrimp or or angelfish, or depende kung ano yung makita natin dito. So nilagay po natin ito dito sa table namin dito sa baba kung saan kami kumakain, kasi request din po ito ni mama para nakita niya kasi yung kapitbahay namin na may tank din. Gusto niya maglagay din ako dito sa loob. Kumbaga ito na yung parang TV namin, para pag kumakain kami, ito yung nakikita namin sa harap namin. Save din sa kuryente dahil di na nagagamit yung TV. So ayan po guys, sa susunod na video po natin gagawa po tayo ng filtration or filter para po dito sa tank po natin na ito. Papalitan po natin yung sponge po natin na yan. Pero yun, okay naman po yung sponge, naging clear naman po yung tubig natin dito. Pero yun nga, mas maganda walang makitang sponge filter dyan sa loob. Kumbaga nasa labas lang po yung filtration nya. At yun po yung mga nakikita ko sa mga setup ng mga aquascaper na kahabi po natin. Para yun maganda at malinis po tignan yung tank. Yun, naging clear na nga po yung tubig natin. Hindi na po siya gaanong cloudy compare nung di pa tayo naglalagay ng sponge filter. At sana mabuhay din po yung mga plants na nilagay natin. So ayun, hanggang dito lang po muna tayo mga kahabi. See you ulit sa susunod na video natin.